often severe examination of self and the society. He has also redefined how the Filipino poetry is viewed and paved way for the discussion of the same in his 10 books of criticisms and anthologies, among which are Ang Makata sa Panahon ng Makina, Balagtasismo versus Modernismo, 8 dekada ng makabagong tula Pilipino, Mutyang Dilim, and Barlaan at Usafa. Many Filipino writers have come under his wing in the literary workshops he founded, Legalyan sa Arte at Tula, and Dalimangan sa Imahen, Retorika at Anyo. He has also been involved with children's literature through the Aklat Adarna series, published by his Children's Communication Center. He has been a constant presence as well in national writing workshops and galvanizes member writers as Chairman Emeritus of the Union ng mga Manunulat sa Pilipinas. But more than anything else, what Almario accomplished was that he put a face to the Filipino writer in the country. One strong face, determinedly wielding a pen into untruths, hypocrisy, and justice among others. Ladies and gentlemen, we welcome today to talk about Tingin Filipino sa Kulturang Pambansa. Please help me in welcoming National Artist for Literature, Virgilio Almario. Robin, akayin mo. Apo. Akayin mo, Robin. Gano'n? Hindi ka lang. Buti sinabi mo. Oo. Kasi lalo na sa UK pag may national activity. Oo, hindi ka rin yun. Thank you. Yes, ma'am. No, I don't think there is a criminal penalty, but Salamat ng marami sa inyong pagkilala. At sorry, Mas malakas ka sa akin. lecture sana ay ang 2 oras eh. Pero nakuha na ni Senator Ligarda yung kalahati. Kaya ngayon ay gabi pinilit ko itong palitin, reglihin, para makapasa ako sa 20 minutes daw o 25 minutes na binibigay sa akin sa araw na ito. Maraming salamat sa pag-ibig sa akin. ako lang. Mga kababayan, mga mahal kong mga lider ng bayan, mga bisita, mga alagad ng sining, at mga kaibigan. Ang aking pong lecture ay reported na Tingin Filipino. Ito po ay lecture na binibigay ko sa loob ng 2 oras o kaya sa semester. Kaklase. Ngunit ngayong araw na ito, gusto kong magsimula. Makita ng pagsasabi na ito ay sinulat ko nung magtanong ako, halimbawa, bakit ba ang mga eskola natin puro 19th century ang pinag-aaralan? Wala ako nababasa na pag-aaral ng 18th century, 17th century literature. Bakit pa si Balagtas ay tinawag natin dakila? Anong pinagmula ng kanyang kadakilaan? Sinasabing marami daw pinag-ibagsikan si Balagtas sa ating literatura, kultura at politika. Ano ang mga iyon? Paano siya nag-ibagsik? Kung hindi natin pag-aaralan ang pinagdaanan ni Balagtas o ang 18th and 17th century ng ating colonial period, hindi natin makikilala kung anong pinagmulan ni Balagtas. Kaya, sa pamamagitan ng libro ni Bien Lombera, sa unang nabasahan ng mga pag-aaral tungkol sa poetry during the 17th and 18th century Philippines, ay bumalik ako sa nakaraan. At ito ang aking nakita. Pag tinignan natin
ang landas ng panitikan noong 17th and 18th century. Para tayo nakapunta sa isang sabana. Alam ba niyo sabana? Isang lugar yun na walang tao, sa bahay, walang bagay na maligaya ka makikita. At ganoon ang makikita ninyo 17th and 18th century. Puro bahay kubo, puro kapilya. Dahil ang mga na-publish lang noong araw ay mga libro ng ating mga misyonero, nag-aral ng ating wika at panitikan, at saka kung kanilang mga naging katulong, mukhang Tomas 15. Simula tayo sa 1593, yun ang doktrina Kristiyana. 1598, yun ang unang komedya, sabi ni Doreen Fernandez, na pinalabas sa Cebu. 1605, yun po ang unang libro sinulat ni Francisco de San Jose at naglalaman ng tatlong mahalagang tula na sinulat ng iba-ibang tao. Una, tula niya mismo bilang isang misyonero. Kalawa, yung tula ng isang Latino. Ang Latino sa kanyang definition ay isang 18 na marunong bumasa at marunong magsalita ng Spanish. At ikatlo, isang katutubo na anonymous. Ang kanyang libro, ang kanyang tula ngayon ay kilala bilang may bagyuman at may ringin. Sumunod dito ng 1609, ito na yung mahalagang komedya na lumabas sa Bohol. Sabi ni Doreen Fernandez. Yun yung merong nagsalin ng isang komedya tungkol sa buhay at martyrdom sa Santa Barbara. Pinalabas sa Bohol. Napakahalaga nito. Kasi ito ang unang public performance sa isang komedya na sinalin sa isang wika natin. Ibig sabihin ay maray. At nagkaroon ng reaction kaagad yung ating mga Indio na katutubo. Dahil nung daw, sabi nung ulat na may klito po dito, nung daw tiyempong pagkaraan ng martyrdom ni Santa Barbara, na-inspire yung mga tao maging Kristiyano. Kaya yung kanilang mga lumang idols tinapon, nagpabinyag agad. Very spontaneous ang pag-react ng mga tao para maging Kristiyano dahil sa komedya. Yun ay kwento lang doon sa ulat na natin lang kung totoo yun. Ngunit pagkaroon nito, nagkaroon pa tayo ng libro na 1610, Arte Reglas ni Francisco de San Jose. Another book, ito naman ang mahalaga, ay kay Tomas Quintin na libro. Ito ang unang libro ng isang Indio. Kasi dito niya pinakita ang kanyang pag-experiment sa language natin using Spanish aesthetic. Naman, pinakita niya ang galing niya sa Spanish, makita na kanyang librong pag-aaralan ng mga Tagalog sa wika at sa Kastila. Nakita naman yung libro nito. It was published recently. The
Britain recently. Kasi sa pag-aaral ni Damon Wood, isang misyonero din, misyonerong Amerikano, ay napatunayan niya na napakahusay ni Pastor Ping pag-aaral ng Spanish. At sa kanyang pagtularin na may halong Spanish at saka Tagalog. Pagkaraan nito, 1613, ito ang unang librong diksyonaryo na lumabas sa Pilipinas na sinulat ni Fray Pedro San Buenaventura. Ito yung Bokabularyo Tagalog na ginawa ni Tomas Quintin at sinulat ni Fray Pedro de San Buenaventura. Napakaganda nitong diksyonaryo nito, pero wala tayo halos nakikita dahil ang kopya ay dadalawa na lang at nasa abroad pa. Pero isang tinipunta ako sa Alicante, nakakita ako ng reprint. Bumili ako ng reprint, tapos pinareprint ko din lahat. Marami ako kaibigan na bigyan ko ng libro ng Pedro San Buenaventura. Kaya kung maghahanap kayo ng kopya ng San Buenaventura, marami niyo sa mga kaibigan ko yung kopya. 1628, ito ay isang pari na naman, si Alonso de Santa Ana, na sumulat ng Explikasyon de la Doctrina Cristiana. Ngunit mahalaga itong libro nito dahil sa librong ito may isang Indio na nagbigay ng tula at yun ay si Pedro de Osorio. Siya ang unang Indio na may pangalan sa ating published poetry o published literature. Pagkaraan noon ay 1637. Ito napakalaga nito para sa kasaysayan ng dula sa Pilipinas. Dahil 1637, nagkaroon ng kampanya si Governor General Corcuera laban kay Kudarat. Nanalo siya na paalis si Kudarat sa kanyang port at yung kanyang pagbalik sa Pilipinas, pagbalik sa Maynila ni Corcuera, nagkaroon ng celebration. At isang pare ang nakakita ng nag-iispadahan sa Intramuros. At yung inspirasyon, yung pag-iispadahan na yung mga bata sa Intramuros, naging inspirasyon sa kanya para sumulat ang komedya. At ito ay komedya ni Jeronimo Perez, isang Jesuita, na ang pamagat ay Gran Comedia de la Toma del Pueblo de Corarat. At yun ang mahabang pamagat na. At mahalaga ito sa ating kasaysayan dahil palagay ko ngayon, makikita natin na may dalawang simula ang komedya sa Pilipinas. Una yung simula na foreign ang komedya. Dalawa dito, hindi na foreign ang nangyari. Kundi ito na galing sa karanasan ng mga Pilipino ang bakbakan ng moro-moro. Diba? Kaya moro-moro naging tawag. Sabi ko nung nagpunta ako sa Alicante, sabi ko sa amin sa Pilipinas, ang moro-moro hindi fake lang, tunay. Kasi yung mga moro-moro, yung mga komedya sa ibang lugar, halimbawa sa South America, meron din silang komedya. Pero sabi ko, kayo, fake yung inyo. Wala naman kayong experience tungkol sa komedya. Kami talaga meron kaming experience. Nakakalaban namin mga moro. At ito ay ang Guerras Piraticas na nangyari sa Pilipinas. At ang unang celebration ng pakbakan ng mga moro at Muslim ay nangyari sa ating Grand Comedian ni Jeronimo Perez. Kaya mahalaga yung Grand Comedian na yun
Kasi nagsimula ng naturalization of komedya to our own concept of what a play is. Pagkaraan nito ay 1645. Ito ang epekto ng pangyayari ng mga misyonero lagi ang napapublish na hanggang 1645. Dito naman lumabas ang translation ni Pedro de Herrera ng Meditaciones ni Jesuit Viola na pangalan ni Loyola? Ignacio de Loyola. Meditaciones ni Ignacio de Loyola. Pero pagkaraan nito, gumawa siya ng tula. Sinatula niya yung mga meditaciones ni Loyola. At yun ang maganda dito sa ginawa ni Pedro de Herrera. Dahil para sa akin, siya ang kauna-unating major poetry na na-publish. At foreigner, ang ating major poet na na-publish. Dahil sila nagdodominate ng ating publishing panahon na ito. Si Herrera ay gumagamit ng dalik. Nakabuo siya ng siguro biggest collection of dalik in the Philippines. Nung pagkaraan nito, Blanco, noong 1703 lumabas ang isang mahalagang pag-aaral sa ating panitikan. At ito yung kay San Agustin, Gaspar de San Agustin, na Compendio del Arte Tagalog. Ito ay mahalaga dahil una, si Gaspar de San Agustin ay katulad ng maraming misyonero, tingin sa ating kultura ay walang kwenta. Kaya nga sabi ng Agoncillo, kung tayo magbasa ng mga sinulat ng ating mga colonizer kasi puro mga prejudices, biases, against us ang mababasa ninyo. Kaya si Gaspar de San Agustin, gano'n ang tingin niya sa ating pagtula. Sabi niya, walang kwenta mga tula ng mga Tagalog, madali lang. Hindi kasing hirap ng pag-aaral ng tula ng Spanish, ng Greek, ng Latin, sabi niya. Pero, kung makita ang pagsasabing gano'n, nakita natin kung ano yung sinasabi niya mga tula ng mga Tagalog. Halimbawa, sabi niya, mga Tagalog, walang mahabang lines, maikli lang. 7 and 8 syllables ang kanilang paboritong habang lines. Ang kanilang mga paboritong mga tula, Dalit, Tanaga, Jonah, Kalindaw. So sa pamagitan ng kanyang pagkwentong gano'n, nakikilala natin yung ating sarili na hindi na ipakilala ng ibang author. Dito rin sa kanyang compendio, kinuwento niya. Pero si San Jose, si Blanca si San Jose, ay nagpakita ng kanyang mga tula sa isang matandang Makata ng Tagalog. Nagkarabasahin matandang Makata yung kanyang tula. Sabi doon ng Makata, magaling, dadapot, hindi tula. Yun, palagay ko, ang unang critical statement na pinami ng ating mga ninuno laban sa mga sinusulat ng mga misyonary. Ikatlo, meron siyang isang tula doon na pinakita na kung aking basahin, hindi akong nakita na pambihira itong tula na ito. Dahil una, ito'y tula na hindi 4 lines, hindi 3 lines, kundi 6 lines. At ang napakaganda, ang nagsasalita, babae. Dahil sa ating traditional poetry, sa oral poetry natin, puro lalaki ang persona, hindi sasalita. Pero dito sa tula na ito, ang title ay Umulan Man sa Bundok. Babae ang nagsasalita. Nakita ninyo bayo aking, pero maganda makita ninyo ano yung, nako, wala pala dito yun. Nasa libro ko to. Anyway,
Hanapin na lang yung tula na yun dahil ginawa ko ng mahabang study yun. Kung paano lahat ng feminist dapat makita yung tula na yun dahil yun ang sasabi sa kanila na hindi totoo na api yung mga babae, yung mga makata. Dahil nung pang 73, na-publish na sa babaeng TV sa compendio ni Gaspar de San Agustin. Pagkaraan ni Gaspar San Agustin, siyempre, ay 74, sa mapapakalagang akda ng isang Pilipino ang lumabas. Ito yung pasyon. Ito ang unang pasyon na sinulat ng isang Pilipino sa Indio at na-publish. Merong unang pasyon pero hindi tula. Mga Ilocano. Karan ito, lumabas na yung mga pasyong iba. Pero ang kauna-unang na-publish sa ito mga na pasyon, ni Gaspar Aquino de Belen, na tinuturing na iba na napakaganda rin ang pagkakagawa na bukod sa ito ay unang nasulat sa Pilipino, tuwigan natin, at nalatala, mahusay ang pagkakatula ng Gaspar Aquino de Belen. At si Rubera ay, well, siguro dahil patanggayin si Gaspar Aquino de Belen, patanggayin si Rubera, kaya purin-purin ni Rubera si Gaspar Aquino de Belen bilang isang makata. Anyway, 17, well, paano naman yung kan? Ito, napangalan nito maso. Dahil ito yung Marlan at Sapat. Ito ang kauna-unang fiction na nasalin at lumabas sa Pilipinas. Fiction ito na sinulat ni sinali ni Fray Antonio de Bora. Ngunit doon sa librong iyon, meron din isang tulang mahaba na sinulat na isang Indio. Tula ni Felipe de Jesus at napakaganda rin ang pagkakagawa. Kaya katabi yung buhay sa kanyang pamilya yung 1712. 1734, well, sa aking pag-aaral, ito ang kauna-unang mahalaga na sulat sa Cebuano, yung lagda. Nagdasali ng mga customs and moralities ng mga Cebuano na sinulat ng isang Espanyol din. Pagkaraan nito ay lumabas sa 1742 ang Arte Poetico Tagalog ni Francisco Bencochillo na mas mahusay ang treatment sa ating tula kaysa kay Gaspar de San Agustin. Pagkaraan nito lumabas ang 1754 ang pinakamahalagang diksyonaryo na pag-aaralan ko, ang Vocabulario de la Lengua Tagala, San Lucar at Lucena at San Lucar. Ito'y napakahalaga dahil unang-una, comprehensive ang kanilang pag-aaral ng Tagalog. Sabi nga ni Rivera, kung wala ng Lucena at San Lucar, hindi niya matutuhang pag-aralan ang history ng Tagalog poetry. Kasi dito rin may mga entries na ang sample ay tula. Ginagawa ng mga misyonero. Pagka gusto nilang pakita kung paano ginamit yung salita, yung entry, yung salita, sa pangusap, ginagamit nila tula. Kaya maraming dito makikita ang collection na sinaunang mga short poems, mga kasabihan, mga bugtong, mga dalit, tanaga at Jonah. Kaya napakahalaga nitong Lucena at San Lucar Dictionary. Ito inilabas na namin sa akin.
Anyway. Maraming po dito eh. So nga. Anyway. Pagkaraan ito, pagkaraan ito ay ipinansin na kaya ilayo eh. Kunyari na 1754 to 1800. Ang layo-layo na ang tagot na niyan eh, na may blanco. Kasi, pagkaraan yan, mga awit at kurito na lumabas. Ayun yung tiyempo ni Sino La Cruz. Pagkaraan yan ay imakilis, hindi ka na yung mahal na simulan ng isang kusinero. Tapos, mahal na pasyon, yung pasyon ang method. Yun ang talagang pasyon na ginagamit mo natin ng ngayon. Pagkaraan yan, nakapakila, kay Maragtas na Durante at Laura 1838. Ngayon, itong bagay nito ay may mga katangian na dapat natin pag-aralan. Una, pagka dito sa panahon ito, wala kang makikita masyadong achievement ng mga Pilipino dahil masyadong dominated ang publishing ng mga misyonero. At pati yung mga nalalabas ng mga akda ay puro malulungkot. Kaya ang tawag ko dun sa panahon na yun, panahon ng malungkuting salamism. Malungkuting salamism. Tingnan mo nga yun, makita mo nga yun. Malungkuting salamism. Bakit malungkuting salamism? Aking definition, malungkuting salamism. Puro iyakan na iyakan. Puro nagdadasal. Puro parang problema na nakatingin sa itaas. Bakit? Kasi ang ating panitikan nawala sa sariling lupa. Nawalan din ng kalayaan. Nasisiil ang kalayaan ng imagination. Ang ating mga panitikan ay puro foreign, pinasalig. Halos nakikita mo lamang na sinulat na publish sa mga galing sa Jerusalem o kaya sa Europa. Kaya sabi ko may Antaeus syndrome ang ating panitikan ng ating panahon ngayon. Ngunit, pagdating kay Balagtas, yun ang makikita natin, na? Pagdating kay Balagtas, nagbago ang lahat. Nagkaroon ng diwang masayain ng ating pamilya. So, ano yung iba? Ang diwang masayain. Ibig sabihin naman ito, yung ating mga panitikan, nagkaroon ng sariling tinig, nakalaya, nagbalik sa sariling lupa. At si Balagtas ang modelo ng pagbabalik sa sariling lupa. Una, yung kanyang Durante at Laura, kahit na sinabi niya yun ay galing sa isang Spanish history, wala pa nakakita kung saan ang galing talaga. Mukhang talagang niloko lang tayo. O niloko niya yung mga sensor noon. Para lumito na nagsasalin siya, pero original yung story. Kalawa, doon mismo sa kanyang story ay makikita na yung kanyang tawag dito, pag-atake sa kalagayan ng Pilipinas. Kaya nagkaroon na siya ng idea ng Bayang Kunsawi. Yung Bayang Kunsawi ay hindi na yung Albania, kundi ang Pilipinas ang tinutukoy. Dalawa, tawag dito, yung kanyang kay Celia ay isang patunay ng pagbabalik sa sariling lupa. Dahil ang mga awit at purido noon, puro mga patron
sama ng diri, iniaalay ang poetry. Pero kay Balagtas, pumili siya ng isang babae na pag-aalayan. At yun si Celia. Hindi lang yun. Sa tulad na kay Celia, hindi na tungkol sa mga religion o kaya tungkol sa Europa kanya sinasabi, kundi yung mga pagpunta nila sa Makati, sa mga lugar na pang-Pilipinas, sa Bae, makain sila ng mangga, may kubo sila tumutulog, gano'n na lang. So yung realism, nagsisimula na dito kay Balagtas. Nawala na yung malungkutin salamism at ang proto-realism ang umiran. Kaya, pagkaraan ni Balagtas, makikita ninyo na nagbago rin ang literature natin. Ito hindi napansin ng maraming nagsusulat naman kahit sa 19th century. Sabi silang dakila si Balagtas, pero dahil hindi natin hindi po ang prinsipyo ni Balagtas, pagkaraan, ano mangyari after Balagtas, hindi na nakikita talaga ang significance ni Balagtas. Nakikita nila, pagkaraan ni Balagtas, si Rizal na eh. O kaya, ngayon, si Kumbursan, 1872, Kumbursan. Hindi na nakikita, biro mo, mula kay Balagtas. 1838 hanggang 1872, may gap ulit. Ano nangyari sa gap na yun? Ano nangyari sa literature natin? Nagbalik lang ba ulit sa mga pare ang ating literature? Hindi. Pag tinignan ninyo ang mga lumabas na awit at kurido after Balagtas, nagkaroon na ng unting paggamit ng imagination ng ating mga writers. Una, merong mga writers na yung kanilang mga, kahit na halaw yung kanilang istorya sa Europe, nilalagyan nila ng Philippine setting. Halimbawa, yung Don Juan Piñoso, Spanish talaga yun. Pero nung si Don Juan Piñoso ay magpakita ng tunay na Saint Principe at nagpakita sa plaza, anong nilito na description ng plaza, Intramuros. Dahil di marapunta ng plaza sa Europa yung author. Kalawa, meron pa isang purido na lumabas na si Juan Tamad naging hari ng Espanya. Ang pinakamaganda noong 1878, ito yung purido ni Juan Dilag, ni Padre Juan Dilag, isang paring sekular ng taga Malabon, na sumulat ng kanyang atakit laban sa sugal at paglalasing na mahaba ang istorya. Pero doon sa istorya na yun, nandun na yung realism ni Rizal. Nandun na yung atake niya sa, inaatake niya yung paglalasing, pero lumilitaw yung corruption dahil sa paglalasing ng mga leaders sa community. Yung kanyang isang chapter doon, ang tribunal, kung pinag-aralan niyo mabuti, paano yung binasa yung chapter ni Rizal sa tribunal sa Northern Vitamine. Kaya meron kayong mababakas na boses ni Rizal na sa istorya ni Juan Dilag. Pagkaraan pa noon, nakakita ko na isang writer na hindi nakikilala. Ang pangalan niya ay Juan Manipo, taga Bawal, Batangas. Hanggang ngayon hindi ko makita ang kanyang talagang buhay. Pero binasa ko yung kanyang mga lalabas na libro, ang kaganda. Ibig sabihin, bago dumating si Rizal, ay meron ng mga pagtatangka na ibalik nga yung sundan si Balagtas at ibalik ang paan ng Pantigan sa tinubuang lupa. Kaya pag sabi nila, Diyos pinupasa ng tinubuang bayan, bumalik na yun. Talagang alam na nila kung ano yung tinubuang bayan. Hindi nila kinisan ako yun. Hindi kay Balagtas. Si Rizal mismo ay
ang kay Balantas eh. Kaya yung kanyang huli at ang dami niyang papuri doon kay Balantas. At hindi lang yun. Sumulat si Rizal sa isang lecture tungkol sa poetry. Sinasabi niya na si Balantas ang pinaka-mataas na halimbawa ng pagtula, pinakadakilang halimbawa ng pagtula sa Pilipinas. Sinulat niya ito noong 1886. Kaya, pagka tinignan ninyo, kung pagbabalik sa Dinuguang Lupa, sa revolusyon natin sa 1896, yung dalawang daloy tayo na hindi nakikita natin mga historians. Dahil sinasabi nila, Rizal, Kumbursa, isang panig lang yun. Ang tunay na mahabang panig ay yung kay Balantas na 1850 hanggang kay Lawan Dilag, hanggang kay Rizal at kay Bonifacio. Si Bonifacio at saka si Jacinto, mga taga-hangalan ni Balantas yan. Thank you. Eh, yung kanyang tula, pinagaya ng mga dalawa na yun. Ito lang pagtula. At hindi lang yun, yung kanyang paraan ng pagkasabi ng katotohanan, maghanap ng hustisya, maghanap ng katarungan, maghanap ng kalayaan, ay kita ninyo lahat ay nanggaling kay Balantas. Kaya, kung kita nung sinusabihin sa inyo na kailangan natin tingin Pilipino para tayo mag-aral mabuti ng ating kultura. Kailangan natin hanapin mabuti, magsaliksik para makita natin kung ano magtutubo sa ating bayan at kung ano dapat natin pakinabangan sa ating pansinan. Kung hindi tayo magsasaliksik, kailangan persistent tayo sa pagsaliksik, ay hindi natin makikita ang ating sarili at ang ating kalayaan. Maraming salamat po. Sir Almario, maraming salamat po. You have truly inspired so many of us here today. Thank you very much. If only we could hear more. Maraming salamat po. Yan yung maganda. Nakasulat kamay pa. Maraming salamat. Palakpakan po natin, everybody. Our first presentation today. Sir Almario, thank you very much. As we continue on, I would like to continue acknowledging more of our guests here today as well. Please join me in welcoming France Ambassador Marie Fontenelle. Thank you for being here. Hi, welcome. And from Komisyon sa Wikang Filipino, we have ang Tagapangulo Dr. Arthur Casanova here as well. Thank you very much. Welcome. And to all of our friends, even our friends from the media, thank you for being here today. Let's now go on to our second presentation before we head on to more surprises today. Allow me to introduce our second speaker. He is the current chair of the National Commission for Culture and the Arts and concurrently executive director of the National Archives of the Philippines. He is a recognized member of the culture and arts scene in the Philippines, having served as museum director of both the Metropolitan Museum of Manila and the Museum of the Cultural Center of the Philippines. He was instrumental in the establishment of the Bachelor of Arts in Philippine Studies program in the University of the Philippines, Manila. He served as Assistant Corporate Secretary for Metrobank Foundation for many years. He has the de facto Ministry of Culture of the Philippines, leading the formulation and implementation of policies and plans that can serve and promote the nation's historical and cultural heritage. He likewise sits on the boards of the National Historical Commission of the Philippines, the National Museum of the Philippines, the National Book Development Board, the Teachers Education Council, and the Philippine Creative Industries Development Council. He was chair of the Southeast Asia Regional Branch of the International Council of Archives, where he formulated and launched the ASEAN Pandemic Archives. He completed his Master's in International Affairs at Columbia University and holds a certificate in archival studies from Hong Kong University. He is a career executive service eligible and topped the written examination administered by the Career Executive Service Board in 2013. He has won the Don Carlos Palanca Award for Literature 3 times. It is my honor to welcome today, ladies and gentlemen, here to talk about artists
as community leaders. Please help me in welcoming SCCA Chairperson Victorino Mapamanalo. Palakpakan po natin. Welcome. I can see the slide. Slide. Happy. Slide. The objectives of my talk are to talk about the interactions between artists and the community. To suggest how artists can find sources of inspiration and metaphor, or talinhaga, from their own context, from their environment. So in a way, following up on what Dr. Mario talked about how Balagtas was taking from his environment, setting his literature in our environment, in his environment. Like, next slide, please. So I'm going to talk about Botong and Angono, and the reason I have some, I am able to speak on this topic is because I lived in Angono for years. Tumira ko doon, and this is my house, and I lived in a very small house up near the hills of Angono. No? 3 years doing research on Botong in the town. Next slide. Botong was recognized by many people, and he was even dubbed by no less than Guillermo Tolentino, the national artist for visual arts, as the poet of the palette. He was really celebrated as an artist. Next slide. And you can see all these things, all these people have written about Botong. They have articles about Botong. And among them are two national artists, Victoria Gades and Francisco Arceliana. So all of these people wrote a book. Everybody from Castaneda to Sobel wrote about it. Next slide. And one thing that they always talked about was how close he was to the people of his town. There's a picture of him walking, and still the one who I know there in this group is the heavy-set man next to, on Botong's left. That's Kim Jo, the owner of the local hardware. This picture was taken during the town fiesta. Next slide. Is someone changing the slides? Can you hear me ba when I say next slide? And so, one of the points that we can say about Botong, that we know that he was someone close to his people, is the fact that he's the only national artist, or maybe the only other national artist, that is referred to by his nickname. The only one of the visual artists. Maybe Rio is, you can say that about him. Sometimes call him as Rio Alma, but that's his pen name. But Botong, you don't have to say Carlos Francisco, you can just say Botong Francisco. Practically no other national artist has that distinction. Makita mo, so you can see that he was really close to his people. Next slide. And what that really means is that he was close to his hometown of Angono, Rizal. Angono, he never left Angono. He's the only national artist who's never traveled abroad. He never left his hometown. Next slide. And this is quite a remarkable hometown because we have another national artist from the town. It's the only town with two national artists. This one is Lucia San Pedro, who
who is a musician. Next slide. Next slide. Now, interestingly, all these writers would typically write about Angono almost as if it was a perfect picture. Here you can see the way they describe it. There the land lies, this sliver of houses and fields between the brown Lake of Bai, the green foothills of the Sierra Madre. The road cuts at the base of the low hills, which are softly rippling. So, very idealized, no? Very idyllic, very like a paradise. And that's always how Angono is discussed. And when writers write about Botong, they invariably talk about Angono as the setting of his art, or the setting of his life. They describe it as being, and they describe Angono as very idyllic. Next slide. And because of that, Botong became known as a genre artist. And people writers would talk about it in terms of that he was a painter of quaint traditions. Next slide. And that he painted festivals. Next slide. And he was a painter of the rural. Next slide. He depicted disappearing traditions. He was a painter of the countryside. So in a way, this became a stereotype of Botong. You think of him as in the way he was in a way imprisoned in this stereotype that he's a quaint artist. He does have other works, but this is how he's always presented by writers. No? Next slide. And there is an effect to this because of one of the painters in Angono. There was another painter, the ancestor Botong was known as Juan Senson. And you can see that when Winfield Scott Smith wrote about him in 1958, this was how he discussed this painting. Artist unknown, sweet, Mexican manner, grotesque elegance. Again, you can see that there's a paradigm that's at work, that's at play, that is still part of the stereotyping. And this is very strange that it says artist unknown, because Winfield Scott Smith would have only known about Angono through Botong. Botong was a member of the Artists Association of the Philippines. And he would have been the one to have brought Winfield Scott Smith to Angono. And he would have been the one to show him the painting, because Botong would always bring visitors to see this painting. It was owned by one of the people of Angono known as, her name was Anita Diestro. And eventually it was sold to the central bank. And eventually Jeremy got it. Right, Jeremy? So it's now with Jeremy, the National Museum. But it's very strange that Botong would not have told Scott Smith who the painter of the painting was, because it was his ancestor. So you see that in the same way that that Juan Senson, the painter of this painting, was dismissed as an unknown artist, rural artist, the same thing was happening to Botong. Slide. Next slide, please. But we know very well that Botong was an artist who was very much exposed to the global art scene, as can be seen in this photograph with Vittorio Adades and Botong on the extreme left. And then the work, what is this painting, Jeremy? Philippine Province.